Okay, pag-usapan natin ang isang medyo palaisipan na tao, si Narciso o Lalo. Para sa ilan, isa siyang matapang na kritiko ng lipunan. Pero para naman sa iba, isa siyang propeta na may misyon daw mula sa Diyos. So, alin nga ba siya sa dalawa? Halika, subukan nating alamin. Wow, di ba? Kayo'y hinayin sa sarili ninyong mantika. Grabe, ang bigat agad ng banat ni Ulalo sa ating mga Pilipino. Isang matalas na paghatol na parang sinasabi niya, "Hoy, tayo mismo ang gumagawa ng sarili nating problema." Diretsahan niyang sinasabi na yung mga ginagawa natin, yun din ang nagpapahirap sa atin. So ang tanong talaga, saan nanggagaling ang ganitong klaseng matinding salita? Bakit niya nasabi yan? Halika, himayin natin yung mga ugat ng problema na sa tingin niya ay dahan-dahang sumisira sa ating bansa. Para kay Olalo, yung ugat ng lahat ng ito, hindi politika kundi moral. Sa paningin niya, ang problema ay isang kolektibong kasalanan na bumabalot sa buong bansa. At para maging malinaw hindi yung bansa mismo, yung lupa ang sinisisi niya, kundi tayong mga tao. Tayo daw. Ang mga desisyon natin, yung mga ginagawa natin, yan daw mismo ang lumilikha at nagpapatuloy ng isang tiwaling lipunan. Okay, so saan niya partikular na nakikita tong kasalanan na to? Eto na, sa tingin niya, may isang hindi magandang pagsasama, ang pagitan ng politika at ng pulpito. Sabi niya, yung simbahan daw kasi nakisawsaw na sa gobyerno para manipulahin ang isip ng mga tao at nagsisimula raw yan habang bata pa. Isipin nyo yung pagtuturo ng relihiyon sa mga eskwelahan. Para sa kanya, paraan yan para hubugin ang mga bata na maging masunurin na huwag masyadong magtanong. At sinong nakikinabang sa huli? Siyempre, yung mga nasa kapangyarihan. At yung korupsyon na sinasabi niya, may isang napakalinaw na example, yung tinatawag na vote buying. Alam nyo, ito yung sistema kung saan yung pera na dapat para sa bayan, nagiging instrumento para lang manatili sa pwesto ang mga tiwaling opisyal. At ganito raw yan gumagana. Tingnan niyo yung cycle. Magsisimula sa isang politiko sa taas, maglalaan ng malaking halaga. Pero habang pababa yan, dadaan sa mga kapitan, sa mga konsehal, sa mga team leader, lahat sila may bawas. May cut. So pagdating sa botante, ano na lang ang natitira? Barya na lang. Dito mo makikita kung gaano kalalim at kalawak ang sistema kung saan halos lahat ay nagiging parte ng problema. Ayan, dito niya ibinalik sa atin yung sisi. Sabi niya, nagrereklamo kayo na kurap ang gobyerno pero nanggagaling din sa inyo. Sa simplang pagtanggap mo ng pera gaano man kaliit yan, hindi ka nalang biktima. Nagiging aktibong kasama ba't ka na rin sa mismong sistemang inirereklamo mo. At grabe yung tingin niya sa mga politikong hayagang nagdarasal pero korap. Ang tawag niya sa kanila, mga demonyong nagsama-sama. Para sa kanya, yun na yung pinakasukdulan ng pagiging ipokrito. Isang malaking palabas lang para itago yung tunay nilang kulay na, sa salita niya, demonyo. Okay? So yan yung mga akusasyon niya, di ba? Yan yung problema. Pero kung sira na raw ang lahat ng institusyon, ano ngayon yung solusyon? Saan daw tayo pupunta? Well, dito na papasok yung kabilang mukha ni Olalo. Ito na nga. Dito natin makikilala hindi lang yung kritiko, kundi yung nagpapakilalang propeta. Isang instrumento raw na pinili mismo ng Diyos para maghatid ng kanyang mensahe. At mahalaga tong pag-aangkin na to kasi sa opisyal niyang talambuhay, yan mismo ang pagkakadescribe sa kanya. Sinasabi niya na yung mga salita niya, yung mga batikos niya, hindi raw yan opinion niya lang. Galing daw yan sa itaas. At yan ang nagbibigay ng bigat at authority sa lahat ng sinasabi niya. At para raw patunayan yung misyon niya, may mga inaangkin siyang, special abilities. Sabi niya, nakakapagpagaling siya ng may sakit at libre pa. Mayroon daw siyang power of mind para makita ang buhay at kasalanan ng isang tao. Nakakahula raw siya ng future events at nakikita niya raw ang kasalanan hindi lang ng mga buhay, kundi pati ng mga patay. Ito raw yung mga tools na binigay sa kanya para gawin yung misyon niya. So ano ba talaga itong misyong na to? Malinaw siya dito, hindi ito politikal. Ito raw ay espiritual. At umikot to sa 3 direktang utos na galing daw mismo sa Diyos. Ang kanyang misyon, simple lang daw, nakapaloob sa 3 utos. Una sa lahat at pinaka-basic, magsisi. Kailangan daw magsisi sa lahat ng kasalanang nagawa, maliit man yan o malaki. Pangalawa, hindi sapat ang pagsisisi. Kailangan magbago.
Yung talagang tatalikuran mo na yung dating gawi at haharapin ang isang panibagong buhay Kristiyano. At pangatlo, magkaroon ng dakilang pananampalataya sa Diyos. Pagsisisi, pagbabago, at pananampalataya. Para sa Kanya, yan yung tatlong hakbang para makaahon sa kumunoy ng korupsyon na binabatikos niya. Kaya sa huli, di ba, tawagin mo man siyang kritiko o propeta, parang isa lang talaga ang gusto niyang mangyari. Ang gisingin tayong lahat. Gisingin ang isipan natin mula sa paggamanhid at hikayatin tayong mag-isip para sa sarili natin. So, eto na tayo sa dulo. At ang iiwan kong tanong sa inyo ay hindi kung dapat ba nating paniwalaan si Olalo o hindi. Hindi yan ang punto. Ang mas malalim na tanong ay yung mismong ibinabangon ng buong kwento niya para sa ating lipunan. At eto yun, kapag ang mga institusyon na inaasahan natin, gobyerno, simbahan, lahat na, kapag sila ay nabigo na sa paningin ng mga tao, sino na ngayon ang may karapatang magsabi ng totoo? Kaninong boses pa ang pakikinggan natin? Saan na tayo titingin para sa kasagutan? Yan ang tanong na iniiwan niya sa atin.